isang linggo na rin ang nakararaan matapos ipaaresto ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kasong crimes against humanity. Kasalukuyang nasa kustodiya ng ICC sa The Hague, Netherlands ang dating Pangulo para litisin sa kanyang kasong may kaugnayan sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Pero kakayanin pa bang maibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ang detalye sa ulat ni Rod Lagusan. Ang Department of Justice na ang siyang kakatawan para sa pamahalaan. Ito ay matapos tumangging sumagot ang Office of the Solicitor General sa mga inihaing petisyon ng writ of habeas corpus ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at manindigan na wala ng jurisdiction ng International Criminal Court sa Pilipinas. We were given the authorization by the Executive Secretary to kami na sumagot at okay na, nabigyan na namin yung comment namin kahapon. Yung dokumentong binigay namin, sapat na yun para sagutin yung mga sinabi nila sa korte. Samantala, dandi lang naging sagot ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa tanong kung kakayanin pang maibalik sa Pilipinas si Duterte na kasalukuyang nasa kustodiya ng ICC. Ayon kay Remulla, ito'y dahil nandun na si Duterte sa The Hague, Netherlands. Wala na yun, tapos na yun. So hindi... It's a done deal already. It's a done deal. It's there. Ando na siya. Una na niyang sinabi ng dating Pangulo na kakaharapin nito ang mga kaso laban sa kanya. Hindi naman na nagkomento si Remulla kaugnay sa ilalabas sa desisyon ng Supreme Court hinggil sa petisyon ng mga anak ni Duterte. Pinagsusumite naman ng komento sa loob ng 5 araw ng SC ang mga anak ni Duterte na sina Veronica Duterte, Davao City Mayor Sebastian Duterte at Representative Paulo Duterte kaugnay na naging sagot ng DOJ sa kanilang mga inihaing petisyon. Kasama ito sa natalakay sa isinagawang Anbang Special Session ng SC. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, ito'y para malawak pang matalakay ang naturang petisyon. Dagdag pa ni Ting, bahagi ito pagdating sa mga kasong may kaugnayan sa habeas corpus at anya, marami pa ang pwedeng maging senaryo kaugnay ng usapin. So there's a show cause order explaining them why the court should not issue the writ of habeas corpus. So syempre my explanation, they would also like to see the side of the other side in response to the allegation specifically said in the compliance. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.